Paano magtatagumpay sa ating plano o goals this 2024? Alamin at tandaan po natin ang mga guide na ito. First, let go of the past. Pangalawa, increase forward progress. And pangatlo, pursue purposeful living. So number 1 po tayo, let go of the past. Upang matiyak po natin na matutupad ang ating mga plano, ay kailangan nating bitawan at kalimutan ang nakaraan ayon sa sinasabi sa Filipos chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Amen. So kailangan nating matutunan na hindi tayo dapat manatili sa nakaraan. Ang sabi ni Pablo ay kinakalimutan niya ang nakaraan. Kapatid, tandaan po natin ito. Ang bawat tagumpay o accomplishments natin o kabiguan man o failures sa nakaraan ay hindi dapat maging hadlang sa pag-abot ng ating mga goals at purposes. Kagaya ni Pablo na maraming narating at naranasan na tagumpay at pagkatalo pero hindi niya hinayaan na maging hadlang ang kanyang nakaraan sa kanyang future. Totoong importante na matuto tayo sa nakaraan pero hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakalipas. Kaya nga may mga kagustuhan tayo na dapat nating iwasan. Ano yung mga yon? What to overcome in order to succeed? First, we must overcome the desire to rest in past accomplishments. Anong ibig sabihin? Hindi tayo dapat magpahinga o makontento na lamang sa mga nakaraang tagumpay. Halimbawa, ang pagiging faithful mo noon sa paglilingkod sa Diyos ay mawawalan ng saysay kung hindi ka patuloy na magiging faithful o tapat ngayon at sa future. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na 10 years ago ay talaga namang successful ako kay Lord. Masyado akong tapat at masugid na sumusunod sa Kanya. Nagwo-worship ako pag linggo, walang skip. Ang Bible ko ay binabasa ko din araw-araw. Tapos nagbibigay ako sa church. Napaka-generous ko. Tapos may mga tao akong binabahagi na ng mabuting balita. Kaya sila ngayon ay ligtas na. Tapos may panahon din na naglilid ako ng mga ministries. Grabe, ang dami kong ginawa para kay Lord. Kaya nga ngayon, relax lang muna ako. Kung hindi nyo man ako nakikitang nagdi-disciple o madalas sa church o nagvo-volunteer, ay okay lang yun. Kasi nakita nyo naman ako kung gaano ako kasipag dati. Kapatid, mali. Okay, ang kailangan sa atin ni Lord ay faithfulness. Ang faithfulness ay walang expiration at walang retirement. Ang ating focus ay hindi dapat nakatuon sa nakalipas. Kahit pa ito ay puno pa ng magagandang nagawa. Kapatid, tandaan po natin ito. Kung sinasabi mong ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus ay ang iyong paningin at pananaw ay palaging nakatuon sa kasalukuyan at hinaharap. Let go of the past. Pangalawa na dapat nating iwasan ay we must overcome the desire to dwell on past hurts. Kailangan nating malampasan ng sakit na kalooban na naranasan natin before. Maraming dahilan para magmukmok sa isang tabi at hindi na kumilos si Pablo dahil sa dami ng kanyang naranasan at kahirapan at sakit ng kalooban. Siya ay binantaan, inabuso, binato, ikinulong at maling inakusahan ng mga bagay na hindi naman totoo. At ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kanyang pananampalataya. Pero ito ang nakakamangha dahil tumanggi siyang hayaang ang nakaraang sakit ng kalooban ay magdikta sa kanyang buhay. Lahat tayo ay nasaktan sa ilang area ng ating buhay. Maaaring ikaw ay na-reject ng iyong minamahal o kaya nawalan ka ng trabaho o kaya may mga leaders sa inyong church ang hindi nagpakita ng mabuti sa iyo o maaaring nagkaroon ka ng conflict sa isa sa mga volunteers ng iyong church at nasaktan ka at sabi mo ayoko nang mag-serve o kaya sabi mo hindi na ako maniniwala sa Diyos, hindi naman siya totoo kasi ito ang nangyayari sa akin. Kapatid, kung gusto mong magtagumpay sa mga goals mo ay huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng nakaraang sakit ng loob. Alam ko mahirap yan at masakit pero tandaan mo na maganda ang plano ng Diyos para sa buhay mo at hindi mo ito mararating kung hindi mo bibitawan ang mga nakaraang sama ng loob. Kapag nananatili ka dyan sa iyong past hurts ay nanalo na ang diablo laban sa iyo dahil yan ang gusto niya na manatili ka sa iyong kalagayan at hindi ka lumago. Kapatid, again, let go of the past. Pangatlo na dapat nating iwasan ay we must overcome the desire to focus on past failures. Hindi mo lang bibitawan ang sakit ng loob kung hindi tatanggalin mo din ang focus mo sa iyong mga kabiguan. Si Pablo ay nakaranas ng malalaking tagumpay, ngunit nakaranas din siya ng kabiguan. Maaari sana siyang sumuko dahil hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagsisikap ayon sa kanyang plano. Pero hindi siya nagpatalo sa diablo at tumanggi siyang hayaan ang mga nakaraang failures ay pumigil sa kanyang malalaking plano sa buhay. Tayong lahat ay sumubok at nabigo din sa buhay. Nahulog tayo at nadapa. At madali talaga para sa atin na mangibabaw ang takot at pagdududa dahil nga sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Nararamdaman natin na hindi sapat ang ating kakayahan at nagdududa tayong makakamit pa ba natin ang tagumpay. Kapatid, huwag kang magduda. Kung hindi, magtiwala ka sa Diyos. Sa oras na magduda ka sa iyong tagumpay ay talagang hindi mo na ito makakamit. Pero sa oras na manampalataya ka na ang lalaban para sa iyo ay ang Diyos, ay magtatagumpay ka. Kaya nga, bumangon ka at magpatuloy sa iyong lakbayin. Si Pablo ay dating nang uusig at pumapatay sa mga Kristiyano. Ngunit nang siya'y manampalataya
nampalataya kay Jesus, natanggap niya ang biyaya at kapatawaran ng Diyos. Kaya nga ang kanyang strategy para magtagumpay ay kalimutan ang nakaraang failure, sakit, kahirapan at iba pa, at nagsikap na tunguhin ang hinaharap. Lord, natanggap ko po ang kapatawaran sa mga pagkakamali ko. Salamat po. Sisikapin ko po na hindi na muling magkamali upang mapaluguran kita sa aking buhay. Kapatid, meron ka bang pangamba sa iyong mga failures at hinahayaan mong mangibabaw sa iyo ang takot, guilt at pagdududa na magpatuloy? Kapatid, mahal ka ng Diyos at handa ka niyang patawarin at linisin. Sabi sa mga Hebreo chapter 10 verse 17, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Amen. Hindi ito nangangahulugang na mahina ang memory ng Diyos, kundi hindi na magiging dahilan ng kasalanan na iyon para mapahiwalay tayo sa Kanya. Kaya nga, ang ibig sabihin ng paglimot sa nakaraan ay pagwasak mo sa kapangyarihan ng iyong nakaraan na gawin kang paralyzed o stagnant sa iyong buhay. Ang ibig sabihin, sa tuwing kinakalimutan mo ang nakaraan ay pinapakawalan mo na ang sarili mo sa pagkakulong at binibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na magtagumpay sa hinaharap. Tandaan mo ito, kapatid, wala ka nang magagawa para baguhin ang nakalipas, pero kaya mong baguhin ang hinaharap mo kung kakalimutan mo ang nakaraang failures. Let go of the past. May nagsabi, forget about the consequences of failure. Failure is only a temporary change in direction to set you straight for your next success. Hindi kailangan ng Diyos na perpekto at walang bahid ang iyong nakaraan para bigyan ka niya ng makabuluhang buhay. Lahat tayo may mga maling nagawa sa ating nakaraan. Yung iba mas marami, yung iba mas kaunti, pero nandyan pa rin sila at ginagamit ng Diyos. Ang tanging nagiging hadlang lang talaga sa paggamit sa atin ng Diyos ay yung mga bagay na hindi pa natin tuluyang tinatalikuran. Yung mga bagay na ayaw nating bitawan. Yun ang nagiging dahilan para hindi tayo magamit ng Diyos. Kaya nga, let go of the past. Kapatid, ang dami ko ng failures in the past, pero binigyan ako ng Diyos ng bagong pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Hindi niya ginamit ang nakaraan ko laban sa akin. Kung hindi, ginagamit niya ako sa kabila nito. Pinatawad at nilinis niya ako. Imagine mo kung nanatili ako sa aking nakaraang failures at hindi ako naniwala na mabuti ang plano ng Diyos sa akin noon. Maririnig niyo kaya ako ngayon na nagbabahagi ng kanyang mga salita? Hindi, di ba? Kaya mga kapatid, kung ginawa sa akin ng Diyos ito, ay gagawin din niya yan sa iyo. Kung babangon ka at magpapasakop ka sa layunin ng Diyos sa iyo. Let go of the past. Ang susi para mapagtagumpayan ang nakaraan ay ang maniwala na ikaw ay pinatawad na ng Diyos nung nanampalataya ka sa Panginoong Hesus. Madalas nating marinig at maisip na humingi na ako ng tawad sa Diyos pero hindi ako sigurado kung pinatawad niya ako. O kaya iniisip natin, hindi ko lang talaga alam kung magagamit pa ako ng Diyos dahil sa aking nakaraan. Alam niyo po kapatid, ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng maling pagkaunawa sa pagpapatawad ng Diyos. Alam ko, ako marami akong kasalanan at hindi ako proud para dito. Nakakahiya sa Diyos at sa tao. Kung pwede ko lang balikan ang mga failures na yon, ang mga kamalian na yon, ay babaguhin ko. Okay? Pero hindi na pwede. Kaya ipinapaunawa sa atin ng Diyos na nilinis niya na tayo at binigyan ng bagong simula. Na pati ang ating failures ay gagamitin niya para maging babala at testimony para sa iba na naligtas niya. Kapatid, ano ang iyong nakaraan na pwede mong ipagamit sa Diyos bilang testimony ng pagpapatawad at pagbabago niya sa iyo? Maaaring ang ibang tao ay gagamitin ng failures mo para ka ikondena o i-criticize at maliitin. Pero ang Diyos ay nakahandang magpatawad sa iyo. Sabi sa mga Hebrew chapter 10 verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Amen. Sabi dito ay minsan lang naghandog ang Panginoong Hesus para bayaran ang ating kasalanan at sapat na yon. Ibig sabihin wala kang gagawin na kasalanan sa iyong buhay na hindi binayaran ng Diyos. Kaya nga sa halip na magmukmuk ka, kapatid, ay magpuri ka. Okay? Magpasalamat ka sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapatotoo mo sa ginawa niya sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pagtupad mo sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, let go of your past at magsimula kang sumulong upang tuparin ang layunin ng Diyos sa iyo. Si Charles Colson ay malapit na empleyado ni Richard Nixon. Kaya lang si Charles Colson ay nakulong sa isang mabigat na kaso. Pero doon sa loob ng kulungan ay nakakilala si Charles Colson sa Panginoong Hesus at itinatag niya ang pinakamalaking jail ministry sa buong mundo para sa mga prisoners. Ang prison fellowship na ito ay merong 50,000 na volunteers na pumupunta sa mahigit 100 kulungan sa 88 na bansa sa buong mundo. Ang ministry na ito ay nakapagpala ng milyong tao. Pero pansinin mo, nagsimula ito nung si Charles Colson ay nakagawa ng isang krimen. Narealize ko po na ang Diyos ay merong eternal purpose na kahit ang pagkakulong ni Charles Colson ay ginamit niya para sa isang mas malaking plano para kay Charles. Pero alam mo ang mas mahalagang istorya, hindi naman si Pablo o si Charles Colson, kung hindi ang mas mahalagang istorya ay ang buhay
buhay mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero huwag mong isipin na katapusan mo na. Huwag mong sisihin ang ibang tao o sitwasyon. Kung hindi, lumapit ka sa Diyos at hanapin mo yung layunin niya para sa buhay mo. Ipagamit mo ang iyong buhay sa Kanya. Ang plano niya sa iyo ay hindi kayang tabunan ng mga pagkakamali mo sa nakalipas. Meron siyang magandang plano sa iyo, matalinong plano, mapagmahal na plano. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay at ang kanyang plano ay epektibo pa rin hanggang ngayon. Ikaw na lang ang inaantay niya. Tandaan mo ito, kahit hanggang ngayon ay kumikilos siya sa background nang hindi mo nakikita. Hinahanda niya yung mga kakailanganin mo para matupad ang purpose niya para sa iyo. Kapatid, i-recommit mo ang iyong sarili sa Diyos ngayong araw na ito at paglingkuran mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At makikita mo at mararanasan mo yung makabuluhang buhay na gaya ng buhay na binigay niya kay Charles Colson. Sabi ni Roy T. Bennett, if you want to be happy, do not dwell in the past. Do not worry about the future. Focus on living fully in the present. Again, number 2 na hakbang kung paano tayo magtatagumpay sa ating mga plano o goals this 2024 ay let go of the past. Abangan po natin ang dalawa pang hakbang para tayo ay magtagumpay sa ating mga goals this 2024, ang increase forward progress at pursue purposeful living. Nawa po ay napagpala kayo sa sharing natin today. Again po, ako po si Jennifer Bacanay, ang inyong kapatid, at kung ikaw ay na-bless at natuto dito, ay nakikiusap po akong ibahagi mo ito sa iyong mga kakilala upang sila din ay mapagpala. Huwag mo din pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm, at pahit na din po ng notification bell para po makasubaybay po kayo sa mga susunod pa nating mga sharings. God bless po.